Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagtungo si Carmela sa bahay ng kanyang ama para kunin ang mga gamit na naiwan niya at iba pang mga gamit ng kanyang ina. Wala na siyang plano na bumalik pa sa bahay. Hindi na rin siya magsasayang ng oras para ipaglaban ang karapatan niya sa bahay. Minsan naging masaya ang bahay na yon, pero yun din ang dahilan ng takot at lungkot ni Carmela dahil simula nang dumating ang mag-ina sa buhay nila at muntik nang mawala sa sarili si Carmela. Ito ang nagsilbing kulungan niya. Hi Yaya Lucy, kamusta po? Honest niya sa katulong nila nang salubungin siya nito. Ayos lang ako Iha, ikaw ang kamusta ka na? Kamustang mga anak mo? Hindi ka naman ba nahihirapan na mag-adjust sa bago mong buhay? Ngumiti si Carmela saka siya umiling. Mas maayos na po ang buhay ko ngayon Yaya, kaya huwag ka nang mag-alala sa akin. Nagpunta lang ako dito para kunin ko mga gamit ko. Ayaw ko nang bumalik dito kahit na marami kang masasayang alaala ni Mommy at noong kumpleto pang pamilya namin, pero mas nangingibabaw na po yung takot. Naiintindihan naman ni Lucy dahil sa loob ng 5 taon sa tuwing nakakagawa si Carmela na hindi gusto ni Shawnee ay ikinukulong siya nito sa attic. Masaya ako na mas okay ka na ngayon at kasama ng mga anak mo. Mag-iingat kayo palagi. Ito nga pala yung susi ng storage room. Doon ko itinago ang mga gamit ng mommy mo. Gusto ng tita Shawnee mo na isunog ko na lahat ng mga yon, pero tinago ko sa storage room na hindi niya alam dahil baka may mga mahalagang gamit pa doon ng mommy mo na gusto mong kunin at itago. Salamat Yaya. Kinuha na ni Carmela ang susi ng storage room, saka siya nagtungo sa likod ng bahay nila dahil nandun ang storage room nila. Gusto niyang tignan na muna ang mga gamit ng mommy niya bago niya kunin ang sa kanya. Pagbukas niya ng pintuan ay sumalubong sa kanyang amoy ng alikabok at amoy na natambak ng mga papel. Isinindi niya na ang ilaw at nilibot ang paningin sa buong kwarto. May mga papeles pa na nakatambak at ibang gamit ng kanyang ina. Binuksan niya ang closet ng kanyang ina. Akala niya ay tinapon na ito pero dito pala inilagay ng katulong nila. Nasa loob pa rin ng closet ang ibang gamit ng kanyang ina. Inamoy niyang mga to at hindi niya maiwasan na hindi mangulila sa kanyang ina. It's been 5 years pero sa tuwing naalala niya ang nangyari sa kanila, para bang sumasariwa yung sakit. Tinignan niya iba pang mga gamit ng kanyang ina. Nang makita niya ang kwintas at bracelet nito ay kinuha niya na at nilagay sa bag niya. Puro bags, heels at damit ang laman ng storage room. Ayaw namang gamitin ni Carmela dahil baka araw-araw niyang maalala ang kanyang ina. Nagtagal siya ng halos 1 oras sa loob ng storage room. Tinignan niya na rin ang mga papeles na naiwan pa ng kanyang ina, pero wala naman siyang makuha na mahahalaga doon. Minsan pa niyang binuklat ang closet ng kanyang ina para doon ilagay ang ibang gamit. Nang maibaba niyang karton ay napansin niyang iba ang tunog ng sahig ng closet. Muli niya itong kinatok at para bang may secret passage ito. Kinatok niyang ibang parte at matigas ito. Hinanap ni Carmela ang posibleng bukasan ng secret passage. Hindi mo mahahanap kaagad dahil akalain mong wala talagang laman ito. Hinawi ni Carmela ang mga damit ng kanyang ina para makita niyang malinaw ang closet. Kinatok niyang bawat sulok nito hanggang sa may makita siyang maliit na tila pin. Hinila niya ito at kusa nang umangat ang isang dingding ng closet. Mabilis niya itong binuksan. Napakunot na lang siya nang noon nang makita niyang puro papeles ang nakatago. Bakit dito pa itatago ni Mommy ang mga papeles na ito? Mahina niyang usal. Isa-isa niyang inalis ang mga papeles at lahat ng yon ay record lang ng sales nila at mga report. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagbubuklat sa mga papeles ay nakakita siya ng brown envelope. Kinuha niya na ito at binuksan sa kabinasang nilalaman ng dokumento. Nalaki na lang ang mga mata niya at napalunok nang mabasa niya ang content ng documents. Kinusot-kusot niya ang mga mata niya at muling binasa ang dokumento dahil baka namamalikmata lang siya pero nakailang ulit na siya nang basa. Iisa pa rin ang nababasa niyang nilalaman ng dokumento. Mabilis niyang inilagay sa bag niya ang brown envelope saka siya lumabas ng storage room. Mabilis ang bawat hakbang niya. Nang makita siya ni Yaya Lucy ay tatawagan sana siya pero hindi na nagawang tawagin ni Yaya Lucy dahil nagmamadali siyang umalis. Dumiretsong umalis si Carmela. Dumiretso na rin siya sa mansyon para dun basahin ang kabuuan ng mga papeles.
Hindi siya pwedeng maabutan ng stepmom niya. Nang makapasok siya sa kwarto nila ay nilak niya ito at naupo sa kama. Binasa niya lahat ng mga papeles na laman ng envelope. Nag-uumapaw ang saya sa puso niya. Gusto niyang sumigaw sa saya. Pero ayaw niyang mabulabog ang mansyon. Ibig sabihin, hindi hawak ni Daddy o ni Tita Shoni ang dokumento na nagpapatunay na sa akin ipinangalan ni Mommy ang mga shares na hawak niya. Ang buong akala ko'y hawak nila to, wika niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang dokumento na matagal niya nang hinahanap. Mabuti na lamang at hindi ito nasira, lalo na at taon nang lumipas simula nang itago ito. Niyakap ni Carmela ang envelope dahil sa saya. Mapapatunayan niya siya ang may malaking share sa kumpanya nila at sa Festejo Corporation. Pwede niya nang mapaalis sa kumpanya ang stepmom niya pero mabilis ding nawala ang ngiti sa labi niya nang maalala niyang maibinigay ang kanyang ama kay Shoni na shares. Ang mahalaga, ako ang mas may karapatan sa kumpanya. Hindi na nila makukuha sa akin ang kumpanya na yon. Aniya saka siya tipid ng ngumiti. Nang may kumatok sa pintuan, sa kanya ay mabilis niyang itinagong envelope sa kanya binuksan ng pintuan. Hi Mommy, you're here. Where's Dad po? Masiglang tanong ni Sabrina. Bahagyang yumuko si Carmela para mayakap niya ang dalawa niyang anak. Nasa kumpanya pa baby, kamustang araw niyong dalawa? Binuhat niya ng mga to at pinaupo sa kama. Okay naman po, sabi ni Mommy lang may business trip daw po ulit siya sa susunod na araw sa Japan. Can we go with her again Mommy? Pagpapaalam na naman ng anak niyang babae. Napapangiti na lang si Carmela dahil gustong-gusto na talaga ng kabal niya ang lola nila. Ngumuso siya. Kunwari nagtatampo dahil tila ba mas gusto na ng kambal niya ang lola ng mga to. Hindi na ba si Mommy ang paborito niyo? Mas nawiwili na kayong kasamang lola niyo ah. Ani habang nakanguso pa rin. It's not like that, Mom. Sabrina wants to travel. Alam naman po namin na busy kayong dalawa ni Daddy. Huwag mo po kaming isipin. Mag-focus ka lang po sa mga dapat mong tapusin. Magalang naman na sagot ni Santino. Hinaplos ni Carmela ang pisngi ng mga anak niya, saka siya ngumiti. I'm sorry babies, kapag hindi na kami busy ng daddy nyo. Let's travel din na sa family. I'm not mad. I'm happy na na-enjoy nyo ang bawat trip nyo kasamang mamila nyo. 2 taon kayo nakakulong sa loob ng bahay. Walang ibang nakakasama, walang ibang nakikita at napupuntahan. Basta huwag kayong magpapasaway sa mamila nyo. Lalo na kapag sinama niya kayo sa business meeting niya, okay? Mabilis namang tumango ang kambal sa kanila niyakap ang kanilang ina. Napangiti si Carmela at mahigpit na niyakap ang mga anak niya. Kapag muling nailayo sa kanyang mga anak niya, hindi niya na alam ang gagawin niya sa taong kukuha sa mga to. Wala na siyang pakialam kung sino pang makakalaban niya, huwag lang mailayo ulit sa kanyang mga anak niya. Habang nangunguha ng tubig si Carmela ay pumunta rin ng kusina si Sofia. Napadakong tingin ni Carmela sa tiyan ni Sofia. Ang alam niya ay 2 linggo pa lang itong buntis pero bakit parang masyado nang halata? What? Huwag mo ngang titigan ang tiyan ko, baka may mangyari pa sa baby ko. Masungit niyang saad kaya iniwas na ni Carmela ang paningin niya. Nakakapagtaka lang kasi na halata na kaagad ang tiyan mo kung 2 linggo ka pa lang namang buntis. Kahit 3 buwan na yan, hindi pa rin yan masyadong halata unless napaparami ang kain mo. Busog ka lang kaya malaki ang tiyan mo? Blanko niyang wika sa kanya nilagay sa sink ang ginamit niyang baso. Napahawak naman si Sofia sa tiyan niya saka siya napalunok. Ano pa bang pakialam mo kung busog ako o hindi? Inirapan ni Sofia si Carmela pero walang pakialam doon si Carmela. Aalis na sana si Carmela nang muling magsalita si Sofia. Masaya ka na bang may position ka na ngayon sa kumpanya? Nagbigay ba yun ng pag-asa sa'yo na makukuha mo yon? Tanong niya na ikinangisi ni Carmela. Muling hinarap ni Carmela sa Sofia. Nang makita ni Sofia ang malaking ngisi sa labi ni Carmela ay tinaasan niya ito ng kilay. Hindi pa rin niya matanggap na si Carmela ng direktor ng kumpanya. Sa halip na papalapit siya kay Ruel, inagaw pa ni Carmela ang project niya kasama si Ruel. Of course, I'm happy. But let me correct you. Hindi yon ang nagbigay ng pag-asa sa akin para makuha ulit ang kumpanya. Alam naman natin una pa lang kung sino ang mas may karapatan sa kumpanya. Kung ako sa'yo, magpapakabait ako sa mga festejo.
Lalo na kay Ruel. Kung ako sa'yo, gagawin kong lahat para maging kakampi ko si Ruel. Alam mo kung bakit? Hindi natin alam kung hanggang kailan ka mananatili sa kumpanya bilang CEO para kung itapon man kita palabas ng kumpanya. May taong pupulot sa'yo at hindi ka naman damputin sa basurahan. Pangiinis ni Carmela saka siya napangisi. Hilaw namang natawa si Sofia dahil sa inis. In your dreams, Carmela, hindi yun mangyayari. Anak din ako ni Daddy at may karapatan din ako sa kumpanya. Napakibit balikat naman si Carmela. Do you have shares in the company? Kahit na 1% lang. Kung wala, huwag ka nang umasa. Lahat ng shares ni Mommy sa akin nakapangalan. Yan naman ang palagi mo sinasabi. Pero nasaan ba yung katunayan na ikaw nga nagmamay-ari ng mga shares ng Mommy mo? Paano mo siya makakausap kung matagal na siyang patay, ha? Hanggang salita ka lang pero wala ka namang pruweba. Ngumiti lang naman si Carmela. Maghintay ka lang. Sa ngayon mag-enjoy ka na muna bilang CEO ng kumpanya dahil oras na ako na naging chairwoman. Talagang patatalsikin ko kayong mag-ina sa kumpanya ko. Kaya kung ako sa'yo, magpapakabait ako sa mga festeho. Nakangisi niyang wika sa kanya tinalikuran si Sofia. Napataas naman ang kilay ni Sofia. Sa taas ng confident ni Carmela para bang may hawak na itong ebidensya. Naipilig na lang ni Sofia ang ulo niya. Alam ko namang hindi yun nahayaan ni Mommy na mangyari. Anas niya, saka siya napakibit balikat. Nang dumating si Ruel ay mabilis na sinalubong to ni Sofia para tulungan na alisin ang coat at sapatos niya. Ano bang ginagawa mo? Hindi ako bata para kailangan pa ng suporta. Napipi ko na saad ni Ruel. Tumahimik na lang si Sofia para hindi na sila magbangayan ni Ruel. Kumain ka na ba? Ipaghahain na kita. Yun na lang ang sinabi niya. Kaya kong maghain, huwag mo kong gawing bata. Masungit pa ring sagot ni Ruel pero hindi yun pinansin ni Sofia. Dumiretso siya sa kusina para ipaghain si Ruel. Napapailing at napapabuntong hininga na lang si Ruel. Nang makita niya si Carmela na nakatingin sa kanya ay mabilis na ring iniwas ang paningin niya. I'm sorry if I treat your sister badly. I just, hindi maituloy ni Ruel ang sasabihin niya kaya napabuntong hininga na lang siya. I can't marry her. Nakayuko niyang wika. Hindi niya alam kung bakit nahihiya siya kay Carmela. Buhay niyo na yan, pero kung totoong ikaw nga ang ama ng baby niya, panindigan mo yung baby. Masaya ang magkaroon ng anak. They are blessing from heaven. Sagot ni Carmela sa kanya nilapitan si Ruel at tinaplos to sa likod. Kung magkaugali lang siguro kayo, baka pwede pa. Baka may pag-asa pang mahalin ko rin siya, gaya ng ginawa ni Adam sa'yo. Hindi ka mahirap mahalin, Carmela, pero yung kapatid mo, wala na lang akong sasabihin. Anas niya. Narinig naman yun ni Sofia na nakasilip mula sa kusina. Naikuyom ni Sofia ang kamao niya. Ano ba talagang meron kay Carmela dahil napakabilis nitong makuha ang loob ng ibang tao? Napakalambing ni Ruel kapag si Carmela ang kausap pero kapag siya ang kausap, tila ba kaaway ang tingin ni Ruel sa kanya. Malapit na si Sofia sa office niya nang bigla siyang hilahin ng kanyang ina. Mabilis ang bawat takbang niya dahil sa bilis ng lakad ng kanyang ina hanggang sa makapasok sila sa loob ng office niya. Nilak pa ni Shawnee ang pintuan kaya nagtataka nakatingin si Shawnee sa kanya. What is wrong, Mom? May naghahabol ba sa'yo para hilahin mo ko papasok dito? Anas niya. Bakas naman ang inis sa mukha ni Shawnee. Nasa iisang bahay naman kay ni Carmela. Bantayan mong bawat galaw at kilos niya. Marami na siyang plano para pabagsakin tayong dalawa at hindi siya pwedeng magtagumpay. Oras na nagawa niyang lahat ng gusto niya, tayong dalawang pupulutin sa basurahan. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Shawnee. Ramdam niya ang takot at kaba sa tinig ng kanyang ina. What happened? Tanong niya. Gawin mo na lang kung anong sinabi ko sa'yo. Bantayan mo siya ng maigi. Paano ko naman gagawin yun? Nasa isang bubong nga kami pero Mom, mansyon ang bahay ng mga festeho. Nasa kabilang wing ang kwarto nila kaya paano ko siya mababantayan? Hindi rin kami madalas kumain ng sabay-sabay at kahit nasa isang bubong kami, hindi kami madalas na magkita dahil sa lawak ng mansyon. Ano ba kasing nangyayari? Ano bang hawak ni Carmela na alas ngayon para matakot kayo ng ganyan? Natatakot na ring tanong ni Sofia.
Hindi makakaramdam ng kaba at takot ang kanyang ina kung alam nilang walang hawak na alas si Carmela. Hindi naman masabi ni Shawnee ang totoo dahil hindi alam ni Sofia ang mga ginawa niya noon para lang marating kung anong buhay nila ngayon. Mom, what? Hindi niya makapaghintay na tanong ng hindi umimik ang kanyang ina. Basta, bantayan mo ang bawat kilos niya. Kapag napansin mo may kakaiba sa kanya, tell me. Kung kaya mo siyang patayin o ipapatay, do it. Dahil habang nabubuhay siya, siya ang magiging hadlang sa lahat ng mga plano natin. Tanging wika niya, lalo namang naguluhan si Sofia. Hindi kayang sabihin ni Shawnee ang tungkol sa ginawa niya kay Mila. Napabuntong hininga na lang si Sofia at walang nagawa kundi ang tumango kahit naman alam niyang hindi niya mababantayan si Carmela dahil magkalayo ang mga kwarto nila. Hindi ko may papangako na may malalaman ako tungkol sa kanya. Mansyon ang tinutuluyan namin, Mom. Hindi pang karaniwang bahay lang. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ba ayaw niyo sabihin sa akin? Makukuha niya na ba ang kumpanya? Sa kanya na ba ibinigay ni Daddy ang hawak niyang mga shares? What? Sunod-sunod niyang tanong. Napakamot na lang sa noo si Shawnee nang maalala niyang hindi niya na kayang kontrolin si Marvin. Hindi pero kinakabahan na rin ako sa iniisip ng daddy mo. Sa tingin ko hindi niya na iniinom ang mga gamot na ibinibigay ko para... Napahinto sa pagsasalita si Shawnee na muntik niya nang sabihin sa anak niya kung anong ginagawa niya sa ama nito. Napataas ang kilay ni Sofia. Anong gamot ang ibinibigay mo? May mga maintenance medicine naman talaga siya, hindi ba? Tanong niya. Mom, please be honest. May ginagawa ka ba kay Daddy para lalo siyang manghina? Dagdag niya. Of course not. Mabilis sa sagot ni Shawnee pero hindi niya matitigan ang anak niya. Napapataas na lang ng kilay ni Sofia sa kanyang ina. Wala akong ginagawa sa daddy mo. Ang ibig ko lang sabihin, hindi na yata iniinom ng daddy mong mga gamot niya. Kaya lalo siyang nanghihina. Kung ayaw mo maghirap, makinig ka sa akin. Pigilan mo si Carmela sa mga plano niya. Naintindihan mo? Alagaan mo rin ang baby mo dahil pwede nating maging alas yan sa mga festejo. Tanging saad ng kanyang ina saka ito umalis. Pabagsak pa nitong sinarado ang pintuan. Napapaisip na si Sofia kung ano ba talagang nangyayari. Naalala niyang pananakot ni Carmela sa kanya. Tinakot din ba ni Carmela ang kanyang ina? Naipilig ni Shawnee ang ulo niya, saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Alam niyang hindi hayaan ng kanyang ina na magtatagumpay si Carmela. Nang makauwi si Sofia ay dumiretso na siya sa kwarto niya, naiwan niyang nakabukas ang pintuan. Nililibot naman ni Sabrina ang mansyon hanggang sa mapuntahan niyang kwarto ni Sofia. Sinilip niya ito dahil nakabukas ang pintuan. Napakunot ang noon niya, nagtatakang inosente niyang muka nang makita niyang minalaglag sa tiyan ni Sofia. Nang mabitawan ni Sabrina ang hawak niyang laruan ay nagbigay yan ng ingay, kaya mabilis na napalingon si Sofia sa gawin ng pintuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang anak ni Carmela. What are you doing here, ha? Kabata-bata mo kung saan ka nakakarating. Get out! Sigaw ni Sofia sa bata. Napapanguso na si Sabrina at gusto nang umiyak dahil sa gulat at takot sa sigaw ni Sofia sa kanya. Malakas na sinirado ni Sofia ang pintuan. Nang makita ni Roel si Sabrina ay mabilis niya itong nilapitan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Sabrina kaya binuhat na siya ni Roel at inalo. Shh! What happened? Malamig niyang tanong. Tahimik lang namang umiiyak si Sabrina at takot na gumawa ng ingay. Dinis na tinignan ni Roel ang kwarto ni Sofia. Hindi niya akalain na pati bata ay papatulan nito. Stop crying na baby, okay? Hinaplos ni Roel ang likod ng pamangkin niya para pakalmahin ito. I'm sorry po, Tito. I didn't mean po na sumilip sa kwarto ni Tita Sofia. Namamasya lang naman po ako. Humihikbi na wika nito. Pinunasan ni Roel ang luha ni Sabrina saka ibinaba ng hagdan. You don't need to say sorry. Next time don't go to her room, okay? I'm sorry for what she did to you. Malambing at kalmadong saad ni Roel, pinaupo niya ito sa sofa at patuloy na inaalo para tumigil na sa pag-iyak. Napapansin naman ni Roel na hindi gumagawa ng ingay si Sabrina kahit na umiiyak ito. Hinayaan na muna ni Roel si Sabrina hanggang sa kumalma na ito. Sabrina? Nag-aalalang wika ni Santino nang makita niyang kapatid niya na umiiyak.
Bumaba naman si Sabrina mula sa binti ni Ruel sa yumakap sa kuya niya. Kahit na bata pa si Santino pero yung isip niya, tila ba matured na. Magkaedad lang naman sila ni Sabrina dahil kambal sila, pero tila ba ang layo ng agwat nila dahil sa pagtrato ni Santino sa kambal niya. Why is she crying po? Magalang na tanong ni Santino kay Ruel. It's my fault po, kuya. Sumilip ako sa room ng wife ni Tito, sagot ni Sabrina. I'm sorry po. Hinging pa umanhin ni Santino para sa kapatid niya sa kanya ito inihatid sa kwarto nila. Sinundan na lang ni Ruel ang tingin ng mga bata. Nagtataka siya kung bakit walang boses o ingay. Ang pag-iyak ni Sabrina. Tumayo na siya sa kanya pinuntahan si Sofia. Malakas ang bawat katok niya. Sa pintuan, na tila ba sisirain niya na ito. Ano kayang mangyayari ngayong hawak na ni Carmela? Ang susi para mapatalsik niya sa kumpanya ang mag-inang Shoni at Sofia. At ano kaya ang bagay na nalaglag sa tiyan ni Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.